Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, bumungad sa kanila ang napakalawak na lupain na maraming bulubundukin. Ang mga damo sa lugar na yon, singtaas na ng tao. Wala din silang masilayang daan sa lugar, kaya na may naging pahirapan para sa kanila kung saang direksyon sila pupunta. Nang makaramdam ng gutom ang pangkat nila Tadag, bahagya muna silang tumigil sa kanilang pag-usad. Minabuti din nilang maghanap ng mapagpapahingahan sa lugar na yon para naman kahit papaano kampante ang pagpapahinga ng kanilang grupo. Sa pagsapit ng 10:00 ng umaga, muling umusad ang kanilang pangkat upang hanapin ang baryo ng mga pispis. Sa kanilang paglalakad, marami silang nasilayang kakaibang mga hayop na tanging doon lamang nila makikita. Bukod sa mga ahas na may 2 ulo at buntot, agaw pansin din para sa kanila ang mga pusang naglalakad ng paatras. Ang labis pang ikinagulat doon nila Tadag nang makasipat sila ng kambing na merong 4 na sungay. Dahil sa mga hayop na kanilang nasilayan, mariin naman silang pinag-iingat ni Tandang Ibok. Ayon sa matanda, marahil ay alaga yon ng mga pispis kung kaya't gano'n na ang estado ng mga wangis nito. Nagbabago lamang ang wangis ng isang hayop sa oras na pinapakain yon ng kakaiba ng mga taong may alam sa aral ng kaliwa. Bagaman matagal na panahon ang binibilang para mag-iba ang wangis ng isang ordinaryong hayop, maraming pamamaraan ng mga pispis upang maisakatuparan ang ganoong wangis. Ang iilan sa mga ito, pinapasahan nila yon ng kanilang mga laway para maging ganap na yanggaw ng kanilang lahi. Para sa mga hindi nakakaalam, ang yanggaw ay binubuo ng 2 uri. Ang yanggaw sa tao na karaniwang nangyayari sa mga ordinaryong taong namumuhay sa komunidad at ang yanggaw sa hayop na kadalasang nangyayari sa mga hayop na gala. Naniniwala si Tadag, madalang lang makakita ng mga yanggaw na hayop sa mga baryo gawa ng hindi ito pinahihintulutan ng mga aswang. Ang mga yanggaw na hayop, meron yung ibang silbi sa kanilang lahi. Kung hindi ito tagadala ng mga karne, malamang sa malamang tagabantay yon ng mga bagong sibol sa kanilang uri. Nakahanda ring magsakripisyo ang mga hayop na yon, mailigtas lamang ang kinikilala nilang Panginoon. Dagdag pa ni Tandang Ibok, hindi na nakapagtatakang makakita sila ng ganoong uri ng nilalang, gawa ng papalapit na sila sa baryo ng mga pispis. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, may nakasalubong silang mga magsasakang may dalang payong. Paglapit ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, bahagya namang bumagal ang paglalakad ng mga ito na parabang nakikiramdam. Nang medyo makalayo na yon sa kanilang grupo, bigla naman nilang narinig ang nasa panghuling hanay na umaangil habang nagwiwika sa kanila ng Diretso lang! Diretso lang kayo! Kasabay ng pagwika nito, ay ang dali-dali naman itong paglalakad papalayo. Nang mawala na ang mga nilalang na yun sa kanilang paningin, minabuti na din nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Sa muling pagbagtas nila ng daan, dahan-dahan na nilang napapansin ang animoy pagkawala ng hangin sa lugar na kanilang pinapasok. Ang iilan sa mga tauhan niya, animoy nahihirapan ng huminga, hudyat na kinakailangan na muna nilang tumigil. Habang nagpapahinga ang kanilang grupo, panay naman ang kanilang pagmamasid sa paligid. Medyo naaalerto na noon ang pangkat nila Tadag, gawa ng panaka-naka ang pagsilay ng mga kakaibang hayop sa lugar. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa harapan nila ang isang aso na halos doble ang laki kaysa ordinaryong uri nito. Pagsilay ni Tandang Ibok sa nilalang na yon,
dali-dali naman yung bumunot ng punyal sabay bato sa nilalang na nagmamasid sa kanilang grupo. Dahil sa bilis ng pag-asinta ng matanda, kung kaya't agad din namang tinamaan ang nilalang na nagmamasid sa kanilang pangkat. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman nilang napansin ang mabilis ang pag-agnas ng katawan nito na para bang matagal na yung patay. Humanda kayo. Uusad na tayo. Bago sumapit ang hapon, kailangan nating mahanap ang kanilang baryo. Kung hindi natin yan magagawa, lalapain tayo ng napakaraming hayop na naninirahan sa lugar na ito. Wika ni Tandang Ibok matapos nitong paslangin ang nagmamasid na hayop. Nang marinig naman nila Manong Kamat ang sinabi nito, dali-dali naman silang naghanda para sa kanilang pag-alis. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, tila bang kapansin-pansin na sa paligid ang dami ng mga hayop na umaaligid. Kung kanina malalayo ang mga ito, ngayon tila bang lumalapit na yon sa kanilang grupo. Ang labis pang ikinaalarma noon nila Tadag, maraming pangkat ng mga animoy lobo ang nasisipat nila sa dulong parte ng lupain. Matapos naman niyang masilayan ang mga nilalang na yon, napilitan silang lumihis ng daan na kasalukuyan nilang binabagtas. Imbis na pahilaga ang direksyon nila, napilitan silang lumihis patungong kanluran. Yun na lamang ang naisip nilang paraan nang sa gayoy makaiwas sa mga nilalang na nag-aabang. Alam naman nilang hindi yun ang daan patungo sa baryo ng mga pispis, ngunit kinakailangan nilang doon ay dumaan. Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, malayo na nga ang narating ng kanilang grupo. Labis mang napapagod ang iilan sa kanila, kinakailangan pa rin nilang umusad alang-alang sa naging paalala ni Tandang Ibok. Habang tumatakbo ang oras, unti-unti na nilang nararamdaman ang pagdami ng mga nilalang sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, bumungad sa kanilang mga paningin ang isang magarbong baryo na animoy hindi pangkaraniwang masisilayan sa lugar. Paglalarawan ni Tadag sa kanilang nakita, may hahalin tulad mo ang mga bahay sa lugar na yon sa mga tahanang madalas nilang nakikita sa bayan. Sa unang tingin, masasabi mong mayayaman ang mga naninirahan doon dahil sa ganda ng lugar at sa laki ng kanilang mga pamamahay. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, napapansin naman nila ang mga nagkakasiyahang tao sa lugar. Dahil dito, dahan-dahan nila yung nilapitan upang masilayan ang sitwasyon sa sentro. Doble ang kanilang pag-iingat sa kadahilan ng inaasahan na nilang purong panlilinlang lamang ng mga pispis ang nasisilayan ng kanilang mga mata. Nang makalapit na sila sa baryo, bumungad sa kanila ang iba't ibang uri ng nilalang na naglalakad na parang tao. Meron doong ibon na may kalahating katawan ng tao, buwaya at kung ano-ano pang uri ng hayop na makikita mo sa kagubatan. Lahat ito namumuhay kasama ang mga pispis na nagbabalat kayo bilang isang ordinaryong tao. Matapos naman itong masilayan nila Tadag, agad naman nilang ikinubli ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng sabulag. Minabuti din nilang manatili sa labas ng baryo alinsunod sa binuong plano ni Tandang Ibok. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, mas lalo pang dumami ang mga hayop na pagala-gala sa lugar. Ang iilan sa mga ito, gumagapang napapalapit sa kinaroroonan ng kanilang grupo. May mga nasisilayan din silang dambuhalang sawa na gumagapang sa mga damo, subalit pinipili nilang iwasan na lamang ang mga ito. Sa halos humigit ilang minutong pag-iiwas nila sa mga nilalang na lumalapit, doon na nga nag-umpisang gumalaw ang kanilang pangkat alinsunod sa hudyat ni Tandang Ibok. Pagdating nila sa bakod ng baryo, kitang-kita naman nila ang pangingilag ng mga hayop na kanina lang ay maiging sumusunod sa kanilang paglalakad.
Pagpasok nila Tadag sa looban ng lugar, bumungad sa kanila ang napakatahimik na paligid. Hindi na nila naiwasang magtaka noon, lalo pat kani-kanina lang marami silang nasisilayang taong naglalakad. Lumipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na nga silang magpatuloy sa kabila ng biglaang pagkawala ng mga nilalang. Habang binabaybay nila ang daan, wala silang ibang naririnig kundi ang mga pag-aangil ng mga pispis na pasimpleng nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, bigla na lamang silang napatigil sa paglalakad nang masipat nila ang napakaraming taong nagsisilabasan sa kani-kanilang mga bahay. Nakatalukbong yon ng mga itim na tela at meron itong daladalang tig-iisang kandila. Habang naglalakad ang mga nilalang na yon, pansin nila ang pagbibigkas nito ng mga engkantasyon. Sa paglapit ng mga ito sa lugar na kanilang kinaroroonan, agad naman yung pumalibot sa kanila habang patuloy na nag-uusal. Dahil sa wala naman yung ginagawa, nanatiling kalmado at alerto ang pangkat nila Tadag. Nakahanda na din ang kanilang mga armas kung sakali mang masipat nilang umatake ang mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nasipat na lamang nila ang mga itong lumuhod papaikot sa kanilang grupo. Paglagay ng mga dalang kandila nito sa lupa, narinig nila ang pagbukas ng isang pinto kung saan doon bumungad sa kanila ang isang binatilyong nakangisi habang naglalakad papalabas. Kagaya ng inilarawan ni Tandang Ibok, meron itong mga pulang ukit sa noo, braso at binti. Ordinaryong tao din ang lalaking yon, ngunit mararamdaman mo sa presensya nito na merong kakaiba. Paglapit ng lalaki sa kanila, paisa-isa namang nagsibukasan ang mga bahay na naroon, senyales na matagal na nitong natunugan ang kanilang pagdating. Sa pagsilay ng lalaki sa kinaroroonan ni Tandang Ibok, bigla naman yung ngumisi habang nagwiwika sa kanila ng, Kumusta ka na, ermitanyo? Natatandaan mo pa ba ako? Matagal na panahon ding hindi tayo nagkita. Akala ko nga patay ka na eh. Matapos namang marinig ni Tadag ang sinabi nito, agad namang kumunot ang kanyang noo, gawa ng hindi niya matanggap ang pang-iinsulto ng nilalang na yon sa kanilang kaibigan. Bagaman labis-labis na ang galit na kanyang nararamdaman, minabuti niya pa ring manatiling kalmado alinsunod sa kanilang plano. Makalipas pa ang ilang minuto, nabaling naman ang kanyang atensyon kay Tandang Ibok nang marinig nila yung sumagot sa binatilyo ng, Mabuti naman ako. At oo, natatandaan kita. Sino ba naman ang hindi makakalimot sa katulad mong duwag? Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong binunot ang kanyang tabak at mabilis ang sinugod ang binata. Paglapat ng kanyang armas sa kuko nito, napansin naman niyang hindi na yun basta-bastang natinag sa kanyang ginawang pag-atake. Pakiramdam niya, nagkaroon ng dagdag na lakas ang nilalang na yon sa napakaikling panahon. Dahil sa mga nangyari, napilitang umatras itong si Tandang Ibok upang muling makiramdam. Iniwasan muna niyang makipaglaban doon ng harapan sa kadahilanang napaikutan na ang iilan sa kanyang mga kasamahan. Maya-maya pa, pagbalik niya sa kinaroroonan nila Tadag, agad naman niya yung inabisuhang umatras pansamantala. Mahirap mang isipin, aminado silang hindi na nila nasusunod ang kanilang mga plano. Labis yung ikinakabahala nila Tandang Ibok, gawa ng kung magpapatuloy ang ganoong gawain ng kanilang grupo, hindi malabong mahulog sila sa bitag ng kanilang mga kalaban. Bagaman gano'n na ang nangyayari, pilit pa rin nila yung pinaninindigan dahil sa tadhana na mismo ang nagdala sa kanila sa ganoong sitwasyon. Kahit papaano, may mga nakalatag na din silang ibang plano
kung sakali mang malagay sa alanganin ng kanilang grupo. Habang naglalakad sila papalayo, pansin naman nila Tadag ang pagsitayuan ng mga panauhing may mga telang itim sa ulo. Paghakbang ng mga ito papalapit sa kanila, mas lalong lumakas pa ang pagbigkas nito ng mga engkantasyon na para bang meron yung ginagawang kakaiba. Ayon kay Tadag na ang ginagawa ng mga nilalang ngayon may hahalin tulad mo sa isang prosesyon ng mga santo. Nakakapangilabot nga lang ito, gawa ng ang paningin nila dito ay parang mga kulto. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na nila maatim ang mga nangyayari, nagdesisyon na silang ihanda ang kanilang mga armas. Wala na din kasi silang pagpipilian, gawa ng sa bawat paglapit nila sa bakod ng baryo, napapansin nila roon ang pagkumpulan ng napakaraming mga aso. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila si Manong Kamat na biglang umihip ng usal sa kamay nito, sabay sugod sa mga nilalang na nagpoprosesyon. Walang habas niya yung pinagtatataga na siya namang naging sanhi upang sumiklab ang digmaan sa pagitan nila at sa angkan ng mga pispis. Dahil sa ginawa ng matanda, napilitan na ding sumunod sila Tadag sa paniniwalang digmaan ang nag-iisang solusyon sa ganoong sitwasyon. Sa muling pagsiklab ng digmaan, kitang-kita nila ang pag-atras ng mga panauhing may talukbong na telang itim, subalit ang labis nilang ipinagtataka ay ang hindi pagkilos ng mga pispis na nasa paligid. Ilang beses na din nila yung sinindak ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang mga ito. Nang mapansin nila Tadag ang dahan-dahang pag-atras ng mga nilalang na yon, doon sila nagkaroon ng hinala na meron yung ginagawang kakaiba. Sa pagsilay nila sa mga kandilang itinirik ng mga panauhing may talukbong, nasilayan nila ang pag-agos ng malapot na dugo na hindi naglaon, nagkorting katawan ng kung anong uri ng nilalang. Halos kisap mata lamang noon ang pagitan nang bumungad sa kanila ang isang lalaking hubot-hubad at pawang naliligo sa dugong humulma sa wangis nito. Pagsipat nila Tadag sa nanlilisik nitong mga mata, agad naman nilang napansin ang napakabigat nitong presensya. Hindi ito nabibilang sa uri ng pispis o kung anumang lahi ng mga aswang, gawa ng ang kutob nila, demonyo mismo ang tinawag ng kanilang mga kalaban. Habang pinagmamasdan nila ang nilalang, napansin naman nila ang pagkakaroon ng buntot nito sa likurang bahagi. Nag-umpisa na ding umusli ang matatalas nitong mga kuko, maging ang malalapad nitong pakpak at sungay sa noo. Matapos siyang maipakita ng nilalang, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang unti-unting pagbalot ng makapal na ulap sa buwan. Sa muling pagdilim ng paligid, lahat ng mga bahay at nilalang na naroon sa kanilang harapan, dahan-dahan ang naglaho. Wala silang naririnig, ni yapak man o pag-angil ng mga ito. Sa pagbalot ng kawalan at katahimikan sa lugar, tanging mga sulu lamang nila ang kanilang maaasahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, inilahad sa kanila ni Tandang Ibok na yun pa lamang ang unang hakbang na panlilinlang ng kanilang mga kalaban. Magpakatatag kayo mga kaibigan. Kahit anong diliman ang sumambulat sa atin, gagabayan tayo ng liwanag ng ating mga puso. Magnilay kayo at magdasal ng taimtim. Wika ni Tandang Ibok. Matapos naman itong marinig nila Tadag, agad naman nilang pinakiramdaman ang kapayapaan ng paligid. Nang mapagtanto nilang maaari na silang manalangin, hiniling nila sa Panginoon ang kaligtasan ng bawat isa sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, may kung anong himala ang bumalot sa kanilang grupo. Ang kaninang napakatahimik
unti-unti nang binubulgar ang kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Hindi naglaon, bumalik din sa dating katayuan ng paligid. Sa muling pagsilay nila Tadag sa kinaroroonan ng mga pispis, maging ito man ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Ang demonyong tinawag nito, tila bang hindi nagagawang makalapit sa kanilang grupo. Kahit anong gawin itong pagsugod sa kanila, meron itong sapat na distansya na animoy pumipigil sa kanyang puwersa. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't nagkaroon na ng pagkakataon sila Tadag para makagawa ng hakbang sa pag-atake. Sa pagkuha nila ng mga reserba nilang sibat na dala, dali-dali naman nila yung ibinato patungo sa kinaroroonan ng mga kalaban nila. Sinabayan din nila ito ng pagsugod nang sa gayoy masigurong may mapapaslang sa kanilang ginagawang pag-atake. Habang nasa kasagsagan ng digmaan, maigi namang hinanap ni Tadag ang kinaroroonan ng pinuno ng mga pispis. Ipinaubaya na niya kay Manong Kamat at Tandang Ibok ang demonyo sa paniniwalang yun lamang ang makakagapi dito. Minabuti niya ring dumikit muna sa kanyang mga tauhan hanggat hindi niya pa nasisilayan ang kanyang kalaban. Sa pagsipat ni Tadag sa kinaroroonan ng binatilyo, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na siya ay aalis na. Nang marinig naman niya ang pagsang-ayon nito, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa kanyang kalaban. Lahat ng pispis na kanyang makasagupa ay kanyang iniwasan nang sa gayoy hindi gaanong mabawasan ang kanyang lakas. Nakareserba lamang ito para sa binata at wala ng iba. Sa pagdating ni Tadag sa kinaroroonan ng nilalang, nadatna niya itong nakaupo habang maiging nagmamasid sa kanya. Pagtayo ng binata, bigla naman itong humalakhak habang nagwiwika sa kanya ng, Sigurado ka bang iiwan mo sila? Masyado mo naman atang minamaliit ang aking mga alaga. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagturo sa kinaroroonan ng mga tauhan niya. Pagsilay doon ni Tadag, napansin naman niyang tila bang hirap yung umusad. Ang iilan din sa mga ito, ginagamit na ang kabuuan ng kanilang mga puwersa, ngunit bakas sa kanilang pagmumuka ang animoy pangingibabaw ng pispis na kalaban nila. Nang mapagtanto ni Tadag na nasa maayos naman yung kalagayan, nagdesisyon siyang yun ay pagkatiwalaan. Naniniwala siya, malalagpasan ng mga tauhan niya ang ganoong sitwasyon. Hindi sila nagsanay ng ilang taon para lamang mamatay sa mga kamay ng mga alipores ng Kuba. Isa yung malaking insulto, lalo pat ipinagkatiwala sa kanila ng kaptan ang mga kapatid nito. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng binata na walang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Tadag, buong puwersa naman yung umatake sa kinaroroonan niya. Halos segundo lang ang pagitan nang magawa itong masalag ni Tadag gamit-gamit ang kanyang punyal. Kung hindi dahil sa pangingibabaw ng presensya ng kaptan sa kanyang katawan, paniguradong nawala na siya ng ulo dahil sa pag-ataking ginawa nito. Matapos namang masilayan ng binatilyo ang kakaiba niyang lakas, bahagya naman yung napaatras habang patuloy na tumatawa. Nakalimutan ko. Oo nga pala, protektado ka ng diwata. Malakas ang gabay mo, antingero. Hindi ko lubos sukat akalain na matutusta mo ang aking mga kuko. Wika ng binatang pispis. Nang marinig ito ni Tadag, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Marami na ako nakalabang kagaya mo. Sa una, mga hambog. Pero kapag mamamatay na, parang mga kriminal na nagmamakaawa para sa kanilang mga buhay. Matapos makapagsalita ni Tadag, agad naman niyang hinugot ang kanyang latigo sa kanyang bewang. Habang iwinawasiwas niya ito sa lupa, unti-unti naman siyang lumalapit sa kinaroroonan ng pispis. Nang magkaroon na siya ng pagkakataong umatake,
Agad naman niya yung hinataw at kasabay nito ang mabilisan niyang pag-utos sa tikbalang at ang gitay na nagkukubli sa kanyang anino. Dahil sa sorpresang pag-atake na ginawa ni Tadag, kung kaya't hindi na nagawang makailag ng nilalang. Nagtamuyo ng malalakas na sipa sa kanyang dibdib na halos muntik-muntikan na nitong ikamatay. Kung hindi dahil sa langis nitong dala, maaaring wala na yung kakayahan para makabawi pa. Sa pagtayo ng pispis, bakas sa pagmumukha nito ang labis na puot dahil sa ginawa ni Tadag. Kinukutsa-kutsa siya nito na hindi lumalaban ng patas, ngunit minabuti niyang wag na lamang yung pansinin. Sapat na ang kanyang mga naranasan noong mga nakaraan upang wag nang pagkatiwalaan ang kanilang kalaban. Sa pagpapatuloy ng digmaan, ramdam na ni Tadag ang pagkadehado ng kanilang grupo. Yung mga tauhan niya, unti-unti nang nasusukol, subalit gumagawa pa rin yun ng paraan para makalaban. Sila Tandang Ibok naman, hindi niya gaanong pinansin, gawa ng pinaglalaruan lang nito ang kanilang kalabang Timon.